Simulan natin ang kwento sa kung saan makikita natin ang isang magandang labandera na si Mel na pinapanood ang pag-ikot ng washing machine, isang damit ng ballerina ang sinuot niya at nagsimula siyang sumayaw. May nakita siyang school uniform at damit ng professor kaya dinala niya ito sa kanilang bahay. Sinuot niya ang school uniform at pinasuot niya sa kasama niyang lalaki ang damit ng professor. Ang kinakasama niya ay isang baldado na kaya siya lang ang nag-asikaso sa kanila. Pagkatapos niyang mapasuot ang damit ay alam niyo na kung ano ang kasunod na mga mangyayari. Lahat ng damit na inuwi niya galing sa laundry shop ay ginagamit nila sa pagtatalpakan. Dahil sa hindi na nakakagalaw at nakakapagsalita ang lalaki ay naiyak na lang siya. Kinabukasan ay pinaliguan niya ang lalaki at pagkatapos ay nag-ayos na siya para pumasok sa laundry shop. Pagsakay niya sa jeep ay na-imagine niya na maraming labada sa loob nito. Pagdating niya sa laundry shop ay agad niyang kinuha sa bag ang school uniform na ginamit nila at nilaban na ito. Kasama niya pala sa trabaho si Gloria, isang medyo may edad na babae. Habang nag-aayos sila ng labahan ay dumating na ang study auntie na may-ari ng school uniform na ginamit nila para kunin ang pinalabhan nito. Pag alis ng study auntie ay sinabi ni Gloria na siguro ay 3 buwan na ang pagbubuntis ng study auntie. Magde-deliver na sana ng labahan si Gloria pero sinabi niya na siya na ang magde-deliver nito. Pagdating niya sa pinto ay narinig niya ang mahiwagang nangyayari sa loob ng kwarto kaya pinakinggan niya muna ito hanggang sa matapos. Pagkatapos ay sinilip niya ito at nakita niya ang magandang babae kaya isinara niya agad ang pinto. Paglabas ng babae ay inabot niya na ang mga damit. Kumuha pa ng bayad ang babae kaya sumilip ulit siya. Nakita niya ang isang lalaki na nakaupo at bago dumating ang babae ay nasara niya na ang pinto. Nang maabot na ng babae ang bayad ay umalis na siya. Isang doktora ang nagpa-laundry sa kanila at nakiusap si Gloria kung maaari na ipasok ang anak niya sa pinagtatrabahuan nito para mag-intern. Pumayag naman ito at saka umalis. Habang sinasali niya na sa washing machine ang labahan ng doktora ay nakita niya ang isang bag nito na may laman na stethoscope. Pag uwi niya ay dinala niya ito kasama ang damit ng doktora. Nagpanggap siya na doktor at pinakinggan ang tibok ng puso ng lalaki. Gusto niyang pabilisin ito kaya ang ginawa niya ay hindi maaring ipakita dahil mapapag-alitan tayo. Pero sa kabila ng mga ginawa niya ay mabagal pa rin ang pagtibok ng puso nito kaya dismayado siya. Maaga siyang lumabas para magtrabaho. Inalok siya ng isang taxi driver na sumakay ngunit iba pala ang plano nito. Nang bababa na siya ay nilock ng driver ang pinto, hindi alam ng driver na isa palang malupit si Mel at nagkamali siya ng nakatapat. Binalita sa radio ang natagpo ang walang buhay na taxi driver. Nag-aalala si Gloria tungkol dito, ang hindi niya alam na si Mel pala ang may kagagawan nun. Nagpaalam si Gloria na maagang uuwi dahil kailangan niya ng pera para sa project ng anak niyang si Albert. Habang nagtutupi ng damit si Mel ay dumating na ang doktora at kinuha ang pinalabhan niya. Sabay niya ding sinauli ang gamit ng doktora. Habang mag-isa siya ay sinuot niya ang iba't ibang damit sa labahan at rumampa-rampa siya. Isang araw ay may isang pulis na dumating sa laundry shop kaya kinabahan siya. Hinahanap lang pala nito ang isang medyas na nawala, kaya agad naman itong binalik ni Mel. Binanggit niya na kilala niya ito at ang girlfriend nitong isang model. Sinabi niya din na siya ang nagde-deliver ng damit sa unit nila. Nagpakilala ang pulis sa pangalang Jacob pagkatapos ay umalis na. Habang inaayos nito ang mga damit ay nakangiti siya kaya't tinanong siya ni Gloria kung bakit siya nakangiti. Sinabi niya na naalala niya lang nung huling deliver niya ang mga narinig niya sa kwarto nila. Nakita niya sa labahan ng damit ng babae nung araw na yon, nagtataka siya bakit wala doon ang pulang damit ng lalaki na kasama ng model. Pinaghinalaan nila na may ibang lalaki ang girlfriend ng pulis. Habang patuloy niyang inaayos ang mga damit ay nakita niya dito ang susi ng unit ng magshota. Kinagabihan ay anobangan niya ang pag-alis ng mga ito. Agad siyang nagtungo sa unit ng magshota. Nag-ikot-ikot siya sa loob. Sinubukan niyang gayahin ang posisyon ng model sa larawan. Pagtapos ay nagtungo siya sa kwarto at isa-isang sinukat ang mga magagandang damit ng babae. Kinuha niya din ang brief ng pulis at ginawa itong pamunas sa mukha. Kinuha niya din ang larawan ng pulis at nahiga siya hanggang sa nakatulog siya. Dumating na ang magshota kaya dali-dali siyang nagtago sa ilalim ng kama. Sinabi ng pulis na hindi siya makakauwi ngayon linggo dahil sa may hinahanap silang kriminal. Niyaya niya na mag-date ang babae ngunit hindi daw ito pwede kasi may trabaho din siya. Nagtampo si Jacob kaya sinuyo siya ng babae. Alam niyo na kung anong klaseng pagsuyo ang ginawa nito kay Jacob. Habang nagtatalpakan ang dalawa ay nakikita ito ni Mel. At dahil sa inggit ay nagmariang palad na lang siya. Nang makatulog na ang magshota ay dahan-dahan siyang umalis. Kinabukasan ay nagpa-laundry ang model na shota ni Jacob. Nakita niya ang dalawa na kumakain sa labas kaya ginaya niya ito.
Yung sushi na kinakain nila Jacob ay ginaya niya gamit ang kanin at sardines. Pagkatapos nilang kumain ay sinuot niya sa lalaki ang uniform ni Jacob sa pagkapulis. Nagpanggap na naman sila bilang ibang karakter at alam nyo na ang susunod na mga mangyayari. Kinabukasan ay napansin niyang inuubo si Gloria kaya ay nalalayan niya ito. Biglang dumating ang anak ni Gloria na si Albert at nanghihingi ito ng pera sa ina dahil may project daw na gagawin. Nang hindi mabigyan ay nagalit ito. Bago umalis ay iniwan ng labahan, wala nang nagawa si Gloria. Makikita naman ang pagkaawa ni Mel dito. Biglang dumating ang isang lalaki na nagpa-laundry para kunin ang pinalabhan nito. Binigay ni Gloria ang pera na nakita sa labahan, pero nagalit ang lalaki at pinagbintangan sila na binawasan ng pera. Kaya labis ang galit ni Gloria. Isang lalaki naman ang nagpa-laundry at narinig niya na pinag-uusapan ng model na syota ni Jacob. Siya pala ang lalaki na kasama ng syota ni Jacob nung nag-hated siya ng labada doon. Ang buntis na study auntie ay medyo nahihilo kaya nilapitan ito ni Gloria. Bigla itong natamba kaya dinala ito ni Gloria sa clinic. Nagtungo siya sa unit nila Jacob para ibigay ang pinalabhan nito. Bago siya umalis ay nagtanong si Celine kung may kilala ba siyang naglilinis ng bahay dahil gusto niyang ipalinis ang unit nila. Nag-offer siya na lang ang maglilinis ng unit nila Celine. Pagtapos niya maglinis ay pinagtimpla niya ng kape ang babae, nag-usap sila at makikitang nagkakamabutihan na sila, nagpaalam na si Celine at nagtungo sa parking kung saan nag-aantay ang lalaki, sinundan niya ito at nakita niya ang kababalaghang ginagawa ng dalawa. Pagbalik niya sa laundry shop ay naabutan niya ang tatay ng study auntie, nawala na pala ang study auntie dahil daw sa impeksyon, balak niyang ipaghiganti ang study auntie kaya pinuntahan niya ang doktor kung saan ito nagpalaglag. Tinapunan niya ng asido ang mukha nito sabay tusok sa leeg. Kinabukasan ay kwento niya sa kasama niyang lalaki ang ginawa niya. Dumating ang anak ni Gloria na si Albert at nagalit ito nang malaman na hindi pa tapos ang pinalabhan niya sa ina. Dahil sa galit ni Mel ay may nilagay siyang bagay sa brief ni Albert. Dumating si Jacob para magpa-laundry. Tinanong niya ito kung kumusta na ang paghanap nila sa kriminal. Sinabi ni Jacob na baka tigilan niya na ito dahil wala siyang makuhang lead. At plano nitong mag-ibang bansa na lang, sinabi niyang wag, kaya nagtaka si Jacob. Sinabi niya kay Jacob ang mga bagay sa labahan ni Albert na siya din ang naglagay. Siniset up niya si Albert para paghinalaan ni Jacob. Kinunan ni Jacob ng litrato ang bagay na ito. Kinagabihan ay sinuot niya ulit sa lalaki ang damit ni Jacob at alam niyo na ang susunod na mga mangyayari. Isang araw ay dine-liver niya na ang pinalabhan ni Jacob at pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinundan si Celine. Nakita niya itong pumasok sa isang silid at doon ay nagtalpakan ang dalawa. Pagkalipa ay pumasok siya at pinainom ang lalaki ng lason. Tinali niya din si Celine at pilitan niya itong pinainom ito ng lason. Pagkatapos ay pumunta siya sa laundry shop at doon sumayaw. Habang nadat na naman ni Jacob na wala ng palso ang syota niya at may kasamang lalaki kaya galit na galit siya. Habang dinakip naman ng mga pulis si Albert dahil sa boxer na iniwan ni Mel sa pinangyarihan ng krimen kaya labis ang paghinagpis ni Gloria. Isang araw ay nagkita sila ni Jacob sa isang kainan, nag-usap silang dalawa at pagkatapos ay nagtungo sa unit nila Jacob. Doon ay alam nyo na ang mangyayari, syempre alam nyo na, edi nagtalpakan malala ang dalawa. Kinabukasan ay pinuntahan siya ni Jacob para yayaing lumabas, gumala silang dalawa at pagkatapos ay nagtalpakan na naman malala ang dalawa. Pero nagalit si Jacob nang kinagat niya ang daliri nito, kaya nagtampo siya. Pinuntahan siya ni Jacob sa laundry shop para suyuin at hindi nagtagal ay alam nyo na ang mangyayari at dahil nasa laundry shop, sila ay maraming bula ang nagliliparan. Nabilang nyo ba kung ilang beses na silang naggaganon at dahil naging sila na ni Jacob ay pinakawalan niya na ang lalaking baldado. Ang lalaki pala ay dati niyang amo na gustong gusto niya, may anak pala itong babae dati na nilalaro niya, dito naiinggit si Mel. Kaya isang araw ay hindi niya na napigilan ng sarili ay binaldado niya ang lalaki. Habang nagtatrabaho ang buntis na si Mel ay dumating si Jacob. May tumawag dito at sinabi na natagpuan na ang katawan ng baldadong lalaki. Isang araw nahanap ni Lauren si Mel at doon sa laundry shop ay nag-away sila. Nung araw pala na nagsumbong si Lauren ay ang araw kung kailan siya naging kriminal. Nakita ni Jacob ang ginawa ni Mel. At ang babaeng inaway ni Mel ay si Gloria na napagkamalan niya lang na si Lauren. Nagpaliwanag siya kay Jacob pero hindi siya pinakinggan hanggang sa nag-away sila. Nagtapos ang pelikula kung saan makikita na nabaldado niya din si Jacob. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.